Good morning, Royal Class! What's up, Halloween-ians? This is the Princess of the Universe, Mama Sensei. Welcome sa YouTube Open Vlog. Okay, pag-usapan natin itong katigasan ng mukha ni Marcos Jr. dahil inangkin niya ang tulay na pinagawa at proyekto sa panahon ni Tatay Digong. Bakit? Anong dahilan, mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Bakit kailangan niyang i-project na kanya yung project na hindi naman siyang nagpasimula? At rumamparang, alam niyo bang may video to, no? Na parang binabash siya ng mga taga Davao City and parang sinara yung road eh. Maybe i-vlog natin sa susunod natin na recording. Dahil sinisigawan siya na parang Duterte, ano ba yun? Bring Duterte home, bring Duterte home. May ganong ganap ang mga taga Davao. Sinara yung parang kalsada para hindi makalapit yung mga tao. So, baka yung mga taga Davao ay gusto nga siyang asarin no, or alaskahin ganyan. Kasi inaangkin niya mga kababayan. Ang tigas ng mukha ni Marcos Jr. Yung datingan ay parang legacy project niya, itong Bukana Bridge, na parang part pala ng maraming projects para i-develop ang Davao City. So, tingnan natin yung mga reaction ng mga Duterte supporters. Excuse me. Patungkol dito sa pagrampa ni Marcos Jr. sa tulay. Siguro na-amaze siya sa ganda ng tulay ng mga kababayan, no? Kaya, Ngiwi, how does it feel to walk? May pakiramdam pa ba yan, mga ating? How does it feel to rampa, make rampa, and strut at that bridge na pagkaganda-ganda na pwede na naman maging kind of a landmark, hindi ba? Kasi unique yung design. It was designed by a Chinese contractor or whoever. 'Di ba? Alam niyo may ganyang tulay sa Hong Kong, mga kababayan. Shoutout sa mga nanonood sa Hong Kong. May nadadaanan kaming tulay na similar yung itsura niya. Not as accurate as that bridge, but almost similar, no? Pagkagaling kayo sa Sheikh Lap Kok Airport, pagpapunta na kayo sa mismong city proper ng Hong Kong. And nakaka-amaze namang talaga, mga kababayan. Pwede talagang dayuhin ng kung sino-sino, no? At Instagrammable yung itsura ng tulay. Hindi ito putyo-putyong tulay, billions baga naman ang budget. Ano sa pakiramdam, Marcos Jr., na hindi ikaw ang nagpagawa, pero ang ganda-ganda ng tulay, siguro na-amaze ka rin sa ganda ng tulay na yan. Wala ka namang ganyan. Saan napunta ang trilyong budget ng Pilipinas, ba't wala kang ganyang tulay? At naglagay pa doon, mga kababayan, ng banner ng Build Better More. Ang tigas ng muka na akala mo baga naman ay part ng kanyang Build Better More program. Yung Build ni PRRD, gusto niyang talbugan ng kanyang Build Better More or BBM. Tuwing may mga projects or tuwing may mga pautot singiwi, kailangan yung initials ay BBM. Para baga may psychological recall or whatever na it's part of the Build Better More. Ano yung initials ng Build Better More? BBM. So, maaalala nyo ang Budol-Budol Man. Bongbong Bangag Marcos. Pwede rin. Ang tigas ng mukha, mga ating. So, eto yung post na po ng Di Umano. Basahin ko lang One of 4 legacy projects in Davao na akala mo legacy ng Build Better More Ningiwi. Ang tigas ng mukha. So, meron pang ibang mga projects para sa Davao City, no? So, alamin natin kung kay Ngiwi ba talaga to at ginastosan baga ng pondo sa panahon ni Ngiwi. O ito ba ay kasama sa mga taunang budget? Part ba ito ng GAA? O, ito ba ay kaya niya siguro ginagawa kasi di ba yung DPWH? Ang mga projects mostly are ghost projects. Kung meron man, sira agad. Kailangan niya ng project na ang ganda-ganda, kaya rumampa pa ang lolo nyo no, nakakaalibadbad, mga ating. Rampang-rampa na akala mo siya ang nagpago, ang tigas ng mukha. Saan humuhugot ng katigasan ng mukha? A. Sa pulveron. B.
Saan pa? Pampamanhid ng Juetas kapag kini-Christian Louboutin? Ganon? Labis na ikinagagalak, sabi ng article. Labis na ikinagagalak ni Ngiwi Jr. ang natapos ng konstruksyon ng Davao River or Bocana Bridge sa nagpapatuloy na Davao City Bypass Construction Project. Ito'y sinasabi ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging 20 para bang, diba, dahil sa project namin ito mapapadali na yung biyahe, no? Maso-shorten kasi di mo na kailangang umiko 25 minutes to 20 minutes na lang. Saad ng Pangulo sa panayam ng media. Ayon sa Pangulo, ay opisyal na bubuksan ang tulay para sa mga motorista sa Disyembre 15 na malaking ginhawaan niya lalo ngayong Kapaskuhan. Dagdag pa ni Ngiwi na isa ang Bocana Bridge sa 4 na legacy projects na malapit nang matapos sa Davao. Hindi niya masabing 4 kong legacy projects because he knows mapapahiya siya. Dadaanin niyo to sa technicality. Hindi man niya sinabing 4 kong legacy projects or 4 na legacy projects ng Marcos administration. Hindi man niya sabihin ganun. Nakabalandra yung kanyang Build Better More na tarpaulin doon as if Build Better More, part ng Build Better More program ang poke ng yung pagkaganda-gandang tulay na feeling niya ng poke ng inang itong kanya. Kaya gigil na gigil yung mga taga Davao kanina. So this is one of the 4 major projects that nandun pala yung pronoun. We. No, that's not pronoun. Is it pronoun? We are. Noun. I think noun. No, noun. Sabi niya, that we, our legacy. Oh my God, ang tigas ng mukha. Kanila daw legacy projects. Ating! May mas kakapal pa ba sa peslak ni Marcos Jr.? Paki-comment nga dyan. That we will be finishing in Davao and its environs. Marami na tayong nabuksan na section dito. And this will be now another major project of this bypass road saad ng Pangulong. My God, this is one of the 4 major projects. Pala yung our, ating, ayun yung pronoun. Our legacy projects. Amin. That we will be finishing, tatapusin namin in Davao. Sila raw ang tatapos. So, babudgetan mo Ngiwi, pera mo. Ngayon alamin natin kung talagang pera ng Marcos administration ang ginamit, Ayan, ano sabi dito? Dineklara kasi ni Ngiwi na legacy project ng administrasyon niya ang Bocana Bridge. Ang ganda ng name, no? Bocana. So, parang entrance. Ang galing. Bagamat pinondohan ng gobyerno ng China, boom, sunog. Sa Ngiwi na to nagpapatulong, nananawagan na magpatulong sa mainstream media para i-combat yung mga fake news. Bakit kailangan mo ng mainstream media para pigilin ang fake news? Ha, Ngiwi? Trabaho ba ng mainstream media yan? Bakit? Di ba binabudgetan mo? Di ba yung PCO may budget for mass reporting or whatever? Dahil gusto yung pigilin ng fake news na naninira sa'yo at nagkikriticize sa'yo. Bakit? Trabahador mo ang mainstream? Ba't ka nakikiusap? Feeling ko may sinusungal-ngal ka na naman para ipagmalaki ng mainstream media na sila yung yung ang tawag dyan, bastion of truth or whatever, At ang mga vloggers ay hindi. Gusto mo mag-clash ang mainstream media at social media, lalo na yung mga bloggers and vloggers na nasa social media at wala sa mga TV networks, sa mga print media, at saka sa airwaves. Ikaw ang purveyor ng fake news. Hindi mo project, inaangkin mo. Ang tigas ng mukhang poke ng ina. Pampainit ng umaga nyo, mga kababayan, lalo na sa Pilipinas. Bagat pinandohan ng gobyerno ng China, pakisaksak sa kukote mong parang wala ng laman, Ngiwi. Noong administrasyong Duterte,
Duterte, itinuring ni Pangulo ba talaga yan? Ang Bukana Bridge bilang bahagi ng mga legacy projects na matatapos sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ito ang pahayag na ningiwi matapos niyang pangunahan ang inspeksyon sa tulay noong Disyembre 4, ilang araw bago ang target na pagbubukas ito sa bago magsimbang gabi. Ito ay isa sa apat na po mo. Ang 3.1 billion Bukana Bridge na pinondohan sa ilalim ng China Official Development Assistance. Pinondohan ngiwi ng kinang ina mo kang yawa, kang demonyo, kang bangag, kang hindi pinondohan ng administrasyon mo. Hindi nga pera ng taong bayan eh. Kasi wala na nga namang ipopondo. Wala ka mapagawang ganitong tulay? Ha? Nasaan ang pinagawa mong tulay? May, mga kababayan, may tulay na pinagawa si Ngiwi galing sa budget natin for 3 years. Ha? 3.5 years na mga ating may pinagawang tulay ang Pukinang. Pinondohan sa ilalim ng China Official Development Assistance noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mag-uugnay sa Barangay 76A Bukana at Matina. Matina, Davao. Malapit-lapit kay Tatay Digong. Playa at inaasahang magpapabilis sa daloy ng trapiko at aktibidad pang-ekonomiya sa Davao City. Magbo-boom na naman ang Davao. What about the Paway, Ilocos Norte na baluarte mong iwi at ng anak mo? Ha? Tama ba mga kababayan? Dapat nakikipag-rival ang Norte sa South. Kasi ang South, kahit papano, yung dating tinitiwangwang na Mindanao na food basket ng Pilipinas, ngayon may Davao City na boom, may mga skyscrapers na rin. Nakikipagpaligsahan ng Davao City sa modernization. May kalsada silang wala ng mga nakahambalang na mga kawad. Anong term ang ginagamit doon? Yung underground cabling system. Yung yung road na yan, Rojas Avenue yata yan ng Davao City. No? Mala BGC mga kababayan. Pero at least ang BGC lahat ng kalsada nila talagang nasa underground ang cable. Pero at least 'di ba nangangarap ang Davao City na maging parang pang international naman na syudad. The cleanest city, the safest city. Tapos may ganyang tulay. Kumusta ang mong iwi, ang baluarte mo sa norte? Kung ang mga Duterte nagagawa in Davao ito, ba't hindi mo nagagawa ito ngayon 3 taon ka nang mahigit sa baluarte nyo? Anong pautot mo na, hindi ko pwedeng unahin ang aming baluarte, ang uunahin ko syempre ang buong Pilipinas. Nasaan ang pinagawa mo sa buong Pilipinas? Binabaha ang buong Pilipinas. Kinang ina, patigasan ng mukha mga ating. Saan humuhugot ito ng kapal ng mukha? Meron ditong pinost po si Sir Jay Sonza, hanapin ko. Okay, sige. Kung saan baga talaga. Kasi hindi lang naman to panahon ni Tatay Digong bilang Pangulo. I think 2009 pa. Baka mayor pa si Tatay Digong noon sa Davao City. May planning nang naganap para dito sa development nga po in Davao. So, eto. Puntahan natin yung page ni Sir Jay Sonza kasi may update siya dito eh. May bagong post siya. Ayan. Sino yung gumawa ng AI photo na ito mga kababayan? Ito yung accurate na dapat representation ng tulay na ito. Ang dapat rumarang pa dito si Tatay Digong sa gitna, si President Xi Jinping ng China, si VP Sara naka-Chinese dress, tapos si Mayor Baste, si Kong Pulong, dapat mas matangkad to. Si Mayor Baste doon, tsaka si Kitty, yan talaga ang accurate na representation. Hindi yung ikaw yung rampang-rampa dyan po, kinang ina mo. Biro mo yun, lumakad siya doon na akala mo nasa ibang bansa, parang action star ang dating ng Pukinang. Gusto niyang magkaroon ng legendary photo, iconic picture dyan sa tulay. Ganyan talaga, rampang-rampa si Ngiwi. At saka kung sino man yung mga alipore kasama si Vince Dixon, kung sino-sino pang nandiyan. Ito ang dapat na picture dyan. So, sino man ang gumawa ng AI photo na ito ay bongga. Raw?
Legacy of President Duterte. Thank you, China, for funding the Davao River Bukana Bridge. Davao City, yada, 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 yada. Meron ditong isa eh. Ito. So, biruin mga kababayan, 3.2 billion Bukana Bridge at no cost to the national government. Walang ginastos ang gobyerno mong iwi. At parang pangalawang beses niya na itong ginawa, mga kababayan. I think in Mindanao rin, parang may inauguration ng isang tulay sa Mindanao na parang nag-crack nga yun eh. Parang minadali. Tapos rampang-rampa din doon singiwi. Kung hindi man yun tulay, parang flyover. Tapos may crack, minadali. Tapos singiwi din yung nandun sa inauguration ng construction nung infra na yun. Oh, it's a donation, not a debt. Biro mo yung mga kababayan, donasyon ng China. So, kaibigan natin ng China, tapos gustong awayin ng Pokinang. Salamat sa China, may tulay na ganyan in Davao. Kahit wala kang pinapagawa sa Davao City, ngiwi, ha? Hindi nakakaramdam ang Davao City at Davao Region na pinag-iiwanan sila ng gobyerno mo. Salamat kay Tatay Digong, hindi sa'yo. At nagpagawa ng tulay ang China, hindi para utang at babayaran natin. Oh, no repayment unlike a loan from the World Bank or Japan, JICA, or even other Chinese banks. The Philippine government does not have to pay this money back. It is a gift. Regalo na ikaw ay rumamparampa doon, ngiwi. Gift. Oh, no interest, wala ring tubo since there's no principal debt. Oh, the basket of grants, the bridge was not negotiated as a single isolated item. It was part of a larger basket. Yung 4 na proyekto nga po. O, yung agreement, November 2018, sino ang presidente? Si Tatay Digong. Solidified in December 2020. Partida mga kababayan, pandemic yan ha. O, ano ang pledge? China pledged roughly 500 million renminbi or approximately 75 million US dollars in grant funding. Oh, ayan. Ano pa dito? Yeah. Countries don't usually give away 3 billion without a strategic reason. Tama, di ba? Walang hinihinging may mga bansa na na nagbibigay ng pondo pero may kapalit. Baka yung katulad ng mga EDCA sites na yan, ano kaya ang kapalit? Bakit libre na may military base at dinagdagan pa, pinarami pa ang EDCA sites sa Pilipinas? May kapalit yan. Or maybe may mga donate, may mga dinodonate na mga surplus naman, mga pinaglumaan ng mga kagamitan for modernization kuno ng AFP or whatever or ng Philippine Army. Oh, ano ang kapalit niyan kung bibigyan ka man doon or maybe gagastosan daw for modernization, bilyon-bilyong, magkano ba? Bilyon ba ang ibibigay ng US for modernization ng equipments ng Pilipinas or ng militar ng Pilipinas? Oh. So, hindi basta-bastang nagbibigay ng kung ano mang, lalo bilyones ang pinag-uusapan kung walang kapalit. Pero yung isang yan ay ibinigay ng China 3 billion worth ng project nang walang kapalit by building a highly visible landmark in Davao City, the hometown of the former President Robert. Yung hometown mong iwi sa Ilocos, anong meron? Yung pa-windmill mo? Ha? Hindi lang doon may windmill mga kababayan, in Rizal Province meron, in Malay Aklan dyan sa may Boracay meron din, no? Yung mainland na nakakasakop ng Boracay may mga windmill. So, tapos rumampa-rampa ka sa tulay na ito. OMG! Pakapala na lang ng mukha mga kababayan. Ganun ba yon? So, ano sabi ng mga netizen? If I was a Davao resident, I'd call on every Davaoenyo to unite and hold our own bridge opening ceremony led by local officials with the Chinese ambassador invited as a sign of true gratitude. Dito rumampa na dun singiwi, mag-conduct sila ng panibagong program, tama mga kababayan, in honor of China rin, and of course, ng local leaders ng Davao
Tama? At doon we honor former dapat may standee si Tatay Digong doon. Dapat may maghawak ng tarpaulin or banner bilang salamat PRR. Hoy, kilos na Team Alputera! Magpa-imprenta na ng pagkalaki-laking tarpaulin. Huwag nga lang kayong manunulisit. Rampa doon, salamat PRRD. Irampa na doon yung logo at yung mga banners nyo. But anyway, tama naman mga kababayan, no? Dapat ang gawin ng mga Davaoenyo ay magpasalamat kay Tatay Digong, hindi kay Ngiwi. Insultuhin nila ang pagrampa doon ni Ngiwi. Tama ba? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Huwag niyo kalimutang pindutin yung bell icon ha para every time nag-upload tayo ng video ay na-notify kayo ng YouTube.